Dito sa Basilan, marami ang mga matatapang na kapgu na nag-volunteer na lumaban kasabay ng mga tropa rito. Marami. Isa rito yung Demko family. Si Pablo Demko nag-join ng KA noong 2002 under ng Special Forces. At sa ganda ng serbisyo nila, na-inspire din yung tatlo niyang anak na maging KA din. So, i-introduce ko sa inyo si KA Pablo Demko na nagsundalo rin pero umalis din at bumalik na KA. I-introduce ko sa inyo at ikukwento niya yung apat niya na matitinding encounter dito. At yung itong una niyang encounter, ito yung naging basehan ng movie na Viva Films na In Thy Name. Yung pag-rescue kay Father Gallardo. Okay. Pablo. Ako po ay si Pablo Demko na pumasok sa Kapgo at na-under sa 24 SF. At ito ang ikukwento ko sa inyo na sa naranasan ko sa 4 na taon. Nagsiservisyo ako sa Kapgo o nagsiservisyo ako sa mga 24 SF. Ang kasama ko 24 SF, si Colonel Bacala. At ako naman ngayon, ikukwento ko yung naranasan ko sa Combatan area. Combatan area. Ang umpisahan ko doon sa unang pagpasok ko sa Kapgo. Nung umalis na si CEO dito sa Basilan, bago siya umalis, na encounter namin yung mga Abu Sayyaf. 125 ang dami nila. Na-encounter namin doon sa Kumalarang area, nakuha namin yung mga hostage galing sa Tumahubong na mga maestra at saka yung mga bata. Si Father Gallardo na nga nakasama siya doon. Tapos na-encuentro namin sa Kumalarang, na-recover namin yung mga bata at saka yung pari, maestro. 4 ang maestro, 2 maestro, 4 ang maestra. Nakuha namin yan si Father Gallardo sa loob ng encounter namin doon sa Kumalarang. Noong nagkapukpukan na kami doon sa Kumalarang, mahigit 2 oras. Natapos alas 5 ng hapon. Ito naman mga Abu Sayyaf, ang ginagawa niya na hindi nila alam kung anong ginagawa nila ng area na yan. Hindi nila na maisip na ang pagpasok sa mga sundalo o sa mga Kapgo na-encounter namin dyan, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. So na-recover namin yung mga tao na yan, na yung mga hostage galing sa Tumahubong, na-recover namin na alas 5 ng hapon. Tapos paggabihan na yan, nag-ano si CEO na maghanap pa daw doon. Nakita namin si Padre Gallardo na wala na, patay na siya. Nung na-recover namin alas 5, natapos namin alas 6. Papunta na kami ng Kanibungan. Ng Kanibungan na yan, bago na yan napunta kami sa Kanibungan, kuha namin yung mga patay sa Abu Sayyaf at saka yung mga baril nila, nakuha namin. Bali 3, isang 57, 2 ang Armalite, isang M14. Tapos nag-auto si CEO sa amin na sundan natin yung mga tao na yan. Nung bago siya nag-order na nag-request mo na siya sa brigade. Nagpapaalam siya na sundan namin yung mga tao na yan. So na-recover na naman lahat. Intrigo na sa brigade. Dala na sila sa brigade. Bago namin hinabol ng mga tao na yan. Nung paghabol-habol namin, may nakita na kami mga tao nga Abu Sayyaf na nilibing nila sa tabi ng mga ilog at saka doon sa may malapit sa Kanibungan, sementeryo, nakita rin namin 4 nilibing ng bago pala talaga.
nakuha namin yung isa. Kasi ang gusto ni CEO na tingnan talaga kung totoo ba, positibo ba siya na Abu Sayyaf man. Tuloy ang paghahabol namin papunta ng Kanibungan area. Doon ang matinding laban sa Kanibungan na. Kasi pangdalawang encounter na namin yan. Ang Abu Sayyaf doon, nung doon sila sa Kanibungan, naghingi sila ng pagkain sa mga tao. Tapos may mga tao doon, mga sibilyan, tinanong namin kung nakadaan. Sabi naman ng iba, wala. Hindi nagdaan dito. Pero alam namin na nagdaan sila kasi ang bakas nila nasundan namin. Pagdating doon sa kabahayan na sa may moske nila, doon pala ang mga Abu Sayyaf, ang karami nila doon. Doon, nagpupukan naman kami doon. Mahigit 3 oras ang pupukan namin doon hanggang... Kwento mo nga yung hirap ng pupukan na gano'n na Ang hirap talaga, sir. Kasi ang pagputukan namin ng 3 oras na yan, hanggang naparating kami doon sa may isla na yan na kuwan, maneuvering kami doon kasi ang maneuvering sa mga kalaban, paligid sila eh. Na kami, kunti lang kami doon. 40 plus lang kami ang dami namin nakasama ng mga kapgo. So mga kapgo, nauna sila. Nung pagbakbakan na namin dyan, talagang hindi sila talaga umurong. Kasi alam nila na kaya nilang papatayin yung mga isip at saka mga kapgo. Pero sa 3 oras na yan, sir, isabi ko sa iyo, duwag ng mga animal na yan. Bakit? Dami nila. Ha? Tinaputukan pa kami ng 57, tinaputukan pa kami ng 90 RR, pero hindi nakatama. Kasi ang nag-aanil siguro, baka hindi niya alam, napunta doon sa kalaban, kasama nila, naputok. Ngayon, sabi naman ni CEO, Sir, Dim, paano ito? Saan tayo magdaan dito ngayon? Eh, sabi ko, sir, doon tayo sa tabi ng ilog kasi sabi ng ilog na yan, sikreto tayo doon. At saka depensa natin yung mga ilog na yan kasi may mga pangpangan, may mabatuhan. Doon, humabol sila doon. Paghabol nila doon, bukbukan naman balik. Ayan na, napaabot ng 3 oras ang bukbukan namin doon. Doon kami tumagal yung sa kabatuhan na. Tapos sabi niya, Dim, paano tayo mag-recover nito? Hindi sir, akitan doon sa bundok. Pagdating namin sa bundukan na ng Kanibungan na yan, doon naman sila. Naka-prepare na sila. Andun ang tagal namin doon, mga higit 1 oras doon sa bundukan na ng Kanibungan na yan. Pero kalakasan nila nung sige nga, gaano sila kalakas noon at kadami? Sige, ang kadami nila, sir, mga mahigit sila 200 siguro, sir. Nung gano'n na panahon na yon, 40 lang kayo? Oo, 40 lang kami naghabol. Kaya nga si CEO, sabi niya, putang inang lakas natin, Dim. Kahit man isang peraso sa amin, isang tao, sir, na wala natamaan sa amin at walang na-wounded sa amin sa loob ng 3 oras. Ganun ba? Oo. Yan sabi ko sa yung mga kasamahan ko, tayo ang pinagtulungan talaga sa Panginoon kasi kung hindi ang Panginoon nagtulong sa atin, maring tayo maputulan ng liig. Kasi nung panahon na yan, uso rin sa kanila yung, hanggang ngayon naman, uso pa rin yung putol, sir. Putol leeg. Oo, putol leeg. Yung mga kasama namin, sir, nakabady sa amin 32nd, SF. 13 ang patay, putol yung lahat. 15 rin ang kuwan niya, yung wounded, bali. Maputol talaga sila. Pero sa awa ng Panginoon kami, sir, nung time na yan kami si CEO. Kahit man ano ang naranasan naman na gera dyan, itong kumalarang na nga, wala pa rin sa amin na nandadali. Wala pa rin sa amin na matay ng mga kapgo isa. Kahit isa. Ikwento mo nga yung gaano kaganda yung, kasi di ba kapgo, may SF. So, ikwento mo nga yung paano yung kagandahan doon, sir, sa kapgo at saka SF. Kung bakit ang mga SF, sir, nag-ano sila sa mga kapgo, maghingi sila ng advice. Kahit ganun pa rin, sundalo sila, nag-advise pa sila. Paano tayo magkapasok dyan na wala tayong wounded, kahit isa sa atin. Sabi ko, sir, kung kayo ay sumunod sa akin, sir, hindi naman ako nagyabang. Wala ang pagyabang sa akin kasi tuwal na yun na nagawa ko yan. Nung time na yan, sir, nagsama kami si CEO. 4 na encounter namin na naranasan. At saka sa 4 na encounter, sir, wala pa kaming nadali. Yung mga Abu Sayyaf na yan, palagi talaga sila ma-wounded. Ganun ba? Paano mo alam? Kaso na itatakbo nila eh. Kaya nga, ang style nila, sir, tali. Tali. Pag madikitan na maganong kalayo,
Mm. Talian na yung mga kasama nila bago yan pumasok. So malaman mo rin kasi ang dito sa hawak, may panali na yan. Tali para mahila. Pag mamatay yung kasama nila o yung mga kasama nila, hilain nila yan. Dala nila yan. Kaya wala talaga kahit pa ranger sir, walang madali nila, walang makuha nila na patay o may tama man. Kasi kung may tama ang mga kasama nila, hilain nila yan. Hilain nila. Ganon pa rin kasi nagka-encounter kami ng Pelmero dyan sa Kumalarang. Wala talaga kaming nakuha. Isa lang ang nakuha namin doon kayong kasama sa maestra. Pero pwede mong ikwento bakit Kumalarang ang paborito nilang Sir, ang Kumalarang sir, dati pa yan sir kay si Jad Angelani, Abdurajak. Ang tatay niya at saka nanay taga Kumalarang sir. Kaya nga itong dito mga sa Isabela City mismo. Yes, sir. Na ngayon ito si Jad Angelani naman kung kailan niya nakagawa ng katarantaduhan dito. Alam niya nga masira yung mga pamilya nila. Kasi ang sundalo, kinagano na sila. Mananaman na sila kung saan ang area niya. Ito naman si John Jalani, pagpunta na dito mga 1 oras, 2 oras, sibat niyan kaagad, papunta ng Tumakid, either papunta dyan sa hirap ng isla na yan. O either sa Pilas. Paikot na sila. Na ngayon, itong mga tao to, time na yan sir, si John Jalani, nag-recruit sila ng mga tao dyan. Lahat na yung mga hubenes dyan. At saka matanda, halo na sila doon. Yan ang time na yan sir, ibalik ko yung story ko kasi galing ako sa brigade na naging asit ako bago ako naging kapgo. Asit muna ako. Itong Kumalarang at saka yung Tumakid sir, kung saan siya namatay ngayon, 2002, doon siya namatay. Nalaman ko rin yun kasi papunta ng Pumahaji, pinuntahan ko yung Pumahaji. Mag-isa lang ako doon. Punta doon. Yan, ikot nila yan. Ngayon, itong Kumalarang naman, ang pasok ng una, ranger. Si Colonel De Leosa na nakuha nila yung 10 tao. Nang kasabihan doon, kasi ang mga tao na yun, sir, magmula doon sa Balatanay, at saka dito sa Kumalarang, papunta ng Tabuk. Ang Tabuk dyan ang medyo malakas-lakas sa dating Abu Sayyaf. Ganun ba? Doon sila mag-istambay, sir. Yan ang pugad na yan. Yung Balatanay, yung Balatanay, isla yan, sir. So, matindi rin doon? Matindi rin yun. Doon ang palagi nilang istambayan. Yan ang lugar na yan. Doon din na nadali ang ranger. Sa Balatanay na yan. Kasi ang mga, ito namang kapgo, yung mga de Orozco, pasok siya na hindi niya naisip kung saan banda ang makalaban. Napasok nila. Pasok talaga ni Muske. Na doon palang karami doon. Yung nauna na 1 team, patay lahat. Doon. Yun na Balatay na yan. Na ito ngayon, itong Kumalarang naman, dati pa yan sir. Sibilyan pa ko. Yung Kumalarang na yan, napagkakuan talaga yan. Mabigat talaga, mabigat. Sikat talaga sir. Ang ganyan, bago sila nagsikat, ako naman, inanmanan ko na yun kasi doon ako nasign sa brigade, General Santos na nga. Sabi ko sir, itong nangyari ngayon na kidnapping, doon dinala na sa Pumahaji. Bakit alam mo din? Hindi, Kumalarang ang nagdala, si John Jalani na nga. Namatay si John Jalani, gumanti si Abu Sabaya. Doon ang matinding laban. Kasi si Abu Sabaya, sir, hindi katulad kay John Jalani dati. Si Abu Sabaya, sobra ang kidnapping. Kidnap doon, apos ang Puro pera-pera. Oo, pera, sir. Kaya nga, doon ako nainis. Nung mga sibilyan na ginagawa nila, mga banyaga ng mga sibilyan, lalo na yung mga pamilya ko doon, na binanyaga nila, na hindi naman katamtaman sa yung ginagawa nila. Pupulan ng liig. Sibilyan? Bakit nila pinupukutan ng sibilyan? Ayaw ang dahilan doon, sir, kay hindi man bumigay ng pera. May pera, may lupa dyan. Nangilan sila bawat bulan, magbigay talaga sila. Kahit mga dito, yung kinikidnap nila ng taga-Basilan. Yung kidnapping doon sa Bato Mahubong, kung hindi nakuha namin, kidnap yan, for ransom yan. Ransom yan lahat. At saka si Father, ransom yan. Pero kaya nakuha namin na patay, wala na sila nakuha.
Pero si Father Calvo, wala yan. May pera yan. Laking pera na nagagawa nila yan. Kaya nga, itong mga busayap, magmula noon, 2001, 2002, sobra yung ginagawa nila sa mga sibilyan na Kristiyano. At saka, din naman sa lahat, hasta sa mga sundalo na pinapatay nila na hindi tama. Ang isip nga, yung 30 second, hirapan sila dun. Oh, maraming patay sa kanila. Kaya nga, yan ang inumpisahan ko, sir, na ngayon, walang kabbo dito na nagmatigas dito sa Malarang. Wala. Dahil? Ako lang. Dahil Sige nga, ikwento mo nga, bakit kailangan matigas yung kapgo sa ganyan na mga area? Bakit? Hindi, sir. Kaya ang kabgo, sir, ang kabgo, naghawak ang isip. 24 isip. Ang isip naman, ang nagbigay sa amin ng lakas na loob. Lakas na loob. Kasi sila ang ano sa amin. Ako naman, lahat ng mga kabgong kasama ko noon, 2001, 2002, wala yung kaba kasi si CEO, marunong siya magdala sa mga kabgo. Hindi katulad ng ibang unit dito na parang ginagawa lang silang baboy. Hindi nga bigyan ng pagkain. Yung isip naman, ito si CEO, hindi ko pinag-ano talaga si CEO. Ang SF-24, SF hasta 4th Battalion. Lahat sila yan nag-ano sa amin na mga kapgo. Formation kami dito. Nagpaano talaga siya, kuwan talaga sa mga tao na huwag kayong mga kapgo. Kung sure man yung isip ninyo na tapatan nyo ang gobyerno natin kasi nangailangan kami sa tulong ninyo. So, ganito yan. Tinulungan namin. At saka ako naman, bilang isang guide, sir, dito sa Basilan, kahit sino pang mga guide dito, ako pa rin. Kasi lahat ng mga opisyal dito, infantry naman, itong SF, tawagin din ako. Kasi magmulang na inkwentro kami, sir, ng 4 na inkwentro na yan, wala pa kaming wounded. Kaya nga sinasabi ko noon kanina na wala pa akong wounded na samahan sa mga tropa. Bakit ka nagkapgo nga ulit? Ang kabgo, sir, nagkabgo ako, sir, dahil sa mga katarantaduhan ng mga tao na yan. Sige nga, ikwento mo nga yung buhay mo, yung buhay pamilya mo. Ang buhay ko, sir, na bilang sibilan pa noon, ganito yan, sir. Doon ako sa Malarang dati nakatira. Kasi ang asawa ko to Malarang man. Nung nakita ko sila na hindi tama talaga. Tapos hasta ako binag-ano na nila, yung mga binantaan ako na pag hindi ka pumasok sa Busayap, papatayin ka namin. Kristiyano ka man? Meron bang Kristiyano na Busayap? Wala nga. Ganito yan, sir. Pinapasok nila. Lahat ng mga unit doon, mga Kristiyano. Sinabi nila, papasok kayo sa Busayap. Sabi ko, bakit ako pumasok ng katarantaduhan naman yan? Sinungaling yung mga tao na yan. Isang araw yan, sir, nagalit sila sa akin. Kaya hindi daw ako pumasok. Tapos, sumagot daw na balagbag. Hindi naman siguro balagbag. Ang sinabi ko lang na hindi ko kaya ang ganong bagay. Kasi, ang inisip ko yung pamilya ko. Ang pamilya ko. Kung masira yung masira ang buhay ko, masira rin pamilya ko. Ano bang pinagkakakitaan mo noon? Sungkit, sir. Ng niyog. Niyog. Sungkit ako ng niyog. Yang isang araw yan, sir. Puwasa nila. Pinaakyat ako sa niyog. Nasamantala may sungkit naman ako. Puwasa nila, kailangan nilang butong. Pinaakyat ako na hindi naman ako marunong mag-akyat. Ito, napanggos itong kuwang ko, dibdib ko. Taas ang niyog. Tapos, tinakot pa nila ako, kung hindi ka sumama at hindi mo akyatin ng niyog na yan, ngayon mismo patay ka. Ako naman, sir, na parang inisip ko rin pamilya ko, pakanan sa pamilya ko. Kaya nga, doon na ako nag-umpisa sa maginagawa nila sa akin. At saka, sa mga lahat na gawa nilang karatandaduhan yung sa mga Kristiyano na hindi naman dapat karapat-dapat. Parang hayop. Ang ginagawa nila? Pinapatay nga. May nakikita ka talaga na sibilyan na pinapatay nila? Mayroon. Kumpare ko pa, sir. Paano? Anong kasalanan ng kumpare mo? Ganito yan, sir. Ang mga tao na yan, yung kumpare ko na yan, ang amo niya si Atty. Mon. Yung Mon ngayon, at sa kwan, attorney yan. Sabi naman niya, ang mga busayab daw, sabi niya yung kumpare ko, may isang araw daw doon, pumunta sila doon, naghingi ng pera kay Atty. Mon.
Sabi naman ni Paring Mario, hindi ako pwede ganun, sir, kay medyo baka pagalitan ako. Mm. Papayag ka, hindi ka pumayag, payagan mo yan, putang ina ka, sabi niya. Yung, parang naka-ranger down sila. Mm. Bukas mismo, idala mo yung sulat sa kanya, tapos Biyernes, babalik kami dito. Pagbalik niya doon sa mga tao na yan, sinabi naman ni Mario na wala akong natanggap, sir. Hindi ako nakakuha ng pera kasi ayaw na sa mga may-ari. Nung gabi na yan, sir, lahat, hasta yung anak niya, pag umangkin niya, patay silang lahat Ganon. sa kanal. Iniwa yung mga dito. Yung kasi pare dito, pinutulan, tapos binuksan pa yung tiyan. Doon Ganon ka brutal din. grabe, sir. Kaya ganon yung naging mundo mo na lang Oo, na yan, mukhang, yan. ngayon mukhang galit ka eh, di ba na? Galit talaga ako kasi ay, hindi naman tama yung ganon eh. Oo, hindi tama yung ganon. Kasi ang mga ginagawa nila, sir, parang baboy na eh. Baboy. Noon ako nagalit. Masubukan nyo ngayon. Wala pa masyadong kapgo noon. Wala dito. pa, sir. Kasi alanganin ng mga kapgo noon, sir. Dahil Takot sila. alanganin magkapgo. Kapgo. Takot Dahil sila. masyadong mainit. Mainit, sir. Ayun na nga, sabi ko, doon ako pumunta kay sir. Sir, matulungan mo ako, sir. Sabi niya, bakit hindi? Ano man? Sir, kailangan ko sanang tulong, sir, sa iyo, sir, kasi medyo mahirap ng buhay ko ngayon, sir. At saka, parang ma-exit na yata ang buhay ko ngayon, sir. Kung pwede mo sa akin matulungan ako, sir, bukas man. O ngayon mismo, kung pwede. Sabi niya, putang ina, bakit ngayon lang sabi? Hindi, sir. Nahiya naman ako sa iyo, sir. Pumunta na ako sa ranger. Ang sabi naman ni Lieutenant Andres, sige din, balik na lang ka dito. Bukas, pagbalik ko doon, wala naman sila. Yun na, bumalik ako sa iyo dito ngayon. Yun na, pinapasok na niya ako, sir. Handa ka ba? Handa, sir. Kahit anong mangyari, handa ako. Kahit mo ako dalhin ngayon, sama na ako, Dahil sa galit. sir. Sa galit, sir. Kasi hindi naman tama, sir, yung mga ginagawa nila. At saka yung pagpasok ko sa Kabgo, sir, may dahilan talaga. Yan ang dahilan ko, Yung galit. yung galit. Kasi hindi naman tama. At sibilyan pa po sa ngalaw, ano man kasalanan ng sibilyan, kung dapat nila sanang patay nila yung mga tropa kung galit sila o matapang sila. Sibilyan ang ginano nila, sir, noon. Tapos yung nakidnap na doon, si Father Blanco ng Aser, doon na masaklat. Kasi iba-iba na ang mga tao doon nakasama sa amin na parang may problema na sila. Kasi tungkol na mga busep na yan. Kaya nga sabi ko, sir, nag-umpisa ako sa sundalo o sa Kabgo. Yan talagang ayaw ko na pag makita ko dyan, kahit pa dito, makita ko siya. Bagbag talaga pusang hindi tama talaga ang mga ginagawa nila. Itong mga kasamahan ko dito, mga S24SF. Alam nila, sir, kung anong kuwan ko. Kasi ayaw ko rin na... Ba't ka bilib sa SF? Ay, magaling sila, sir, magdala sa tao. Yun, doon ka bumilib sa SF. Sige nga, ikwento mo nga, paano sila magdala ng tao? Magdala sila ng tao. May operasyon. Tawag yan lahat mga kap ko. Tapos pagdating namin dito, nagkukwento na si CEO. Ano ba, tunay ba kayong magsiservisyo dito itong pa namin sa sundalo? Magsiservisyo ba kayo dito talaga o ano bang isip ninyo? Bakit magsiservisyo kayo? Tanungin nila. Sabi naman ng mga kapwang kasamahan ko, sir, handa kami tumulong, sir. Na dahil sa pakanan ng itong problema namin dito ngayon na hindi naman tama. Kaya nga, pagpasok ko sa Kabgo, sir, marami nang sumama sa akin sa 24S. Talagang isa ka talaga sa mga nauna. Ay, sir. Ako talaga.